Welcome to Nick Chronicles, where we untold stories of passion, hope, purpose, and love. Hi, my name is Nicolette Ann, and we're here today to sit down with one of the most courageous and resilient person that I've known. Cancer is not a joke. It's one of the most dreading diseases that is currently happening in our society. But despite being an OFW alone in a foreign land, she was able to fight off this disease. Let's learn about her story and may we be inspired with her wisdom and resilience. Hello, ladies and gentlemen. We're so blessed to have Ellen Diaz-Dawal with us today. Hi, Len. Good morning. Hello, good morning. Ayan. Thank you so much, Len, for gracing your time sa amin ngayong araw. Kamusta? So far, ma'am, blessed pa din kasi despite sa mga struggles nga na pagdaanan ko, lumalaban pa din. Leno, could you share with us kung paano ka napunta and nag-decide na maging OFW dito sa Abu Dhabi? Actually po, siguro naman lahat tayo napagdadaanan yung mga mahirap na sitwasyon sa buhay, especially financial, ganon. May mga anak ako, kailangan kong mag-decide na mag-abroad kasi feeling ko noon pag-abroad at least makakatulong sa mga financial na pangangailangan, lalo na ng mga anak ko. At yun nga, may trabaho ako bilang isang caregiver, nag-aalaga ng bata. Ano yung pinakamahirap na part ng pagiging isang OFW? Yung pinakamahirap para sa akin, ma'am, yung gigising ka sa umaga na sana anak mo yung inaalagaan mo, pero ibang bata yung inaalagaan. Yung pinakamahirap. Sorry. Oo. Yes. And hindi siya nagtapos actually dyan, no? There's another struggle na dumating sa life mo. Nung nalaman mo you have cancer, kaya mo bang i-share sa amin kung paano mo siya nalaman and syempre ano yung naramdaman mo? December 2022, last year, actually, may nakakapana akong lump o bukol sa left breast ko ng mga time na yun. Parang sa akin sabi ko, baka wala lang to kasi hindi ako nakaka-feel ng sakit sa area na yon. Hindi din siya, wala din siyang discharge or something na magpapa sa isip ko na kailangan ko pumunta ng doktor, kailangan ko ipa-check, wala namang ganon. Lump lang talaga siya na medyo malaki, parang small size na chicken eggs, ganon. May isang taong nag-push sa akin na kailangan ko daw ipa-check kasi hindi na normal ang ganon sa isang babae, ganon, ganyan. So nag-decide ako na talagang ipa-check. Isa sa mga ospital dito sa Abu Dhabi, pumunta ako, nagpa-check ako doon, in-ultrasound, lahat ng mga test, ginawa, mammogram, ultrasound, biopsy. So yun nga, sabi ng oncologist na high chance of cancer daw. So sa doon pa lang, medyo naluha na ako, naiyak na talaga ako, hindi lang luha. Kasi naalala ko ng time na yun, Ma'am Nick, na nakapila yung mga pasyente sa labas. Every time na pumapasok yung mga pasyente, good morning siya. Sabi ng doktor, "Hi, good morning, how are you?" Nung time na ako nang tinawag, bakit sabi niya, sit down, relax, sabi ng oncologist. So doon, sabi ko, grabe si doktor, bakit parang naririnig ko almost lahat? "Good morning, how are you?" Bakit yung sa akin, pinaparelax niya ako? Hindi man lang siya na good morning. Sabi ko ng time na yun, kaya sabi ko, okay, kailangan kung ano yung sasabihin niya, kailangan kong tanggapin. Sabi niya. Kasi sa tagal niya daw naging oncologist, sabi niya na yun nga, high chance of cancer daw yung result ng ultrasound. Ultrasound pa lang yun. Sabi niya na
isa-schedule niya ako for biopsy. Yun nga, after ng biopsy, lumabas na yung result after 2 to 3 weeks yun at almost stage 2 na daw yung cancer. Ano yung mga pumasok sa isip mo that time? Siyempre yung sa isip ko, ma'am, yung sa panaginip ko, hindi ko kasi hindi sa panaginip ko, hindi ko na ano, ma'am, na magka-cancer ako. Yung bang feeling ko ang healthy ko, feeling ko, oo, normal lang, minsan magkasakit tayo ng sipon, ubo, lagnat. Tapos, nakakaano kasi nakikita ko kasi yung mga cancer patient na nakakalbo, lahat ng mga body hair nawawala, namumutla. Sabi ko, iyak lang ako ng iyak, pray pa din ako ng pray. Sabi ko, sige lang, sabi ko, may reason naman ng lahat, sabi ko na, may reason naman lahat ng ito na binigay mo. Sabi ko, kakayanin ko. Nung nalaman mo na rin na may cancer ka, ano yung unang-unang mong ginawa? Nung nalaman ko na may cancer ako ng time na yun, na totoo lang pray, umiyak ako ng sobra habang nagdadasal. Talagang hindi mawawala sa isip yung time na umuwi ako ng bahay. Sa daan, medyo tulala ako. Sumasakay ako ng bus. Nasa bus ako, tulala ako. Sabi ko, may cancer ako. Sabi ko gano'n. Sabi ko, hinga ako ng malalim, parang ganun lang. Pagdating ko sa bahay, doon na ako humagulgul ng iyak. Sabi ko, sige lang, tatanggapin ko to. Kailangan kong harapin yung mga pagsubok na to. Kasi alam ko, hindi ako papabayaan ng Panginoon natin. Kung wala siya, hindi ko makakayanan lahat na ito. Kasi dito ako sa UAE, ma'am, wala akong relatives, wala akong kapatid. May boyfriend ako dito. Siya yung parang kasama ko din sa mga appointments ko sa ospital. Siya yung kung kailangan ko siya, andyan lang siya, tinatawagan ko. Yun nga, kahit sobrang hirap, number 1 talaga yung prayer. Grabe yung prayer talaga. Siguro kung hindi ako madasalin o kulang ako sa pagtitiwala sa Panginoon, siguro napaisip na ako na magi-give up. Pero hindi ko naisip yun. Every time na nagkikimo ako, kasi hindi basta-basta yung chemo, grabe. Pag tinatanong nila, kumusta ka na Len? Kumusta? Tapos na ba yung chemo mo? Alam mo yung parang yung puso ko, yung dinudurog na ayoko nang ibalik yung mga time na yun na kinikimo ako kasi sobrang hirap. Hindi mo maintindihan kung ano yung nararamdaman mo. Nahihilo, nasusuka, wala kang ganang kumain, namumutla ako ng mga time na yun. Kunting lakad, hinihingal ako. Grabe, pero grabe yung praise God at saka, kasi natapos din. Bali, 6 cycles po siya. Okay. So far, ano yung masasabi mo talagang grabe na pinagdaanan mo while you are on chemo? Siguro kasi hindi lahat daw ng mga nagkikimo nakakaranas ng pagsusuka. Depende sa tao daw. So yung 3rd chemo ko, dun ako nakaranas ng pagsusuka. Yung wala ka ng kinain, pero suka ka ng suka. Parang feeling ko lahat ng mga laman loob ko, isusuka ko na. Doon habang sumusuka ako sa toilet, umiiyak ako, sabi ko, bigyan mo ako ng lakas. Kasi feeling ko matutumba ako. Bigyan mo ako ng lakas, sabi ko. At ngayon din, sabi nila, sinasabihan ako ng mga kaibigan ko na, grabe ka rin, ang strong mo, nagtatrabaho ka pa rin kahit nagkikimo ka. Ngayon nasasabi ko din sa sarili ko, nabilib din ako sa sarili ko kasi bakit ko kayo nakayanan yun, ano? Sabi ko kasi yung mga ibang cancer patient nasa bahay, na nakapagpahinga, ako wala akong choice kundi magtrabaho kasi wala kailangan ako ng mga anak ko, kailangan ko makatanggap ng sahod para maipadala sa kanila sa Pinas. Ang hirap pero tiniis ko. Yung magtatrabaho ka na hilong-hilo ka pero kailangan mong mag-pretend na wala kang nararamdaman.
Kasi ayoko masabi ng family, ng inaalagaan ko na baka ayawan nila ako na, ay, si Ellen may cancer, kaya niya kayong mag-alaga. Pero praise God, pinagpasalamat ko sa Panginoon kasi yung mga inaalagaan ko, hindi nila ako inayawan. Nagugustuhan pa nga nila ako, hinahanap nila ako kung kung minsan di ako makakapunta. Praise God kasi kahit ito yung mga nangyayari sa akin, maraming taong nakaka-appreciate pa din sa akin. Kasi ginagawa ko pa din ng tama at maayos yung mga responsibilidad ko bilang isang nag-aalaga ng mga taong may sakit. Okay, grabe pala no. So the worst thing was syempre yung physical, tapos yung magtatrabaho Oo. ka pa. Ano naman Len so far yung parang mga good things or magaganda mong na-realize habang kinikimo ka? Ang good things lang, nare-realize ko, mas lalo pang lumalim yung paniniwala at pananampalataya ko sa Panginoon natin na He is the Creator. Kaya ginawa niya ang mundo, ginawa niya tayo. So, kahit sa isang kisap mata lang, mapapagaling niya tayo. In Jesus' name, alam ko, sobrang ako talagang sabi ko, parang, alam mo yung motto ko in life mula noon, nothing is impossible to God talaga. Yun yung motto ko, ma'am. Kaya, kahit may sakit ako, feeling ko ang lakas-lakas ko. May point talaga nanghihina, pero kinakaya ko ang depression kasi wala akong relatives dito, wala akong kasama, may kasama ako sa bahay pero nasa trabaho naman siya palagi, so nag-iisa lang ako sa kwarto, nag-video call ako sa mama ko, sa mga anak ko. Minsan, yung mama ko naiiyak na lang kasi naawa, nakikita niya yung mukha ko na sobrang maputla ako. Sinasabihan niya ako na kumain, pero minsan anong gagawin ko, wala akong ganang kumain. Ang hirap talaga nung time na kinikimo ako, ma'am. Sobrang hirap, pero nakayanan ko sa awa ng Diyos. Nakayanan ko magtrabaho. Alam mo yung may time na first chemo ko noon. So medyo nahihilo na ako, ma'am. Sobrang hilong. So kailangan ko magtrabaho. After 1 week, kailangan ko bumalik ng trabaho. Siyempre yung alaga ko bata. So active siya. So kahit hilong-hilo ako ng mga time na yon, hindi nagpe-pretend ako sa harap ng parents niya na hindi ako nahihilo. Alam mo yung ginagawa ko, ma'am? Tatalikod ako konti. Tapos nagtitake deep breath ako. Sabi ko, Papa Jesus, sabi ko, ikaw na bahala. Tapos yung alaga ko, ang kulit-kulit. Siyempre bata. Oo. Ay, sige lang, matatapos din ang 12 hours duty ko na to. Alam mo, ma'am, pagdating ng hapon, andun na yung service natin na nasusundo sa atin. Pag-upo ko niyan, ma'am, tutulo yung luha ko. Sabi ko, salamat kasi natapos ko ang araw na to na kahit ang hirap na natapos ko yung responsibilidad ko ng maayos, naalagaan ko yung bata ng maayos. Yun ang pinagpapasalamat ko, ma'am, yung strength na binibigay ni Kim. Nung July 28 yung last chemo ko, yung 6 cycles, na-complete ko yun. Masaya lang kasi yung mga doktor ng time na yun, kinongratulate ako kasi napakatapang daw ng gamot na binigay sa akin, pero nakayanan ko. Sabi ko, salamat sa Diyos kasi yun talagang ang sinasabi ko palagi. Sabi ko, praise God kasi nakayanan ko. May treatments ka pa na incoming? Opo. After naghihintay na lang ako ng surgery, yung operasyon ko kasi kinikemo pa lang ako ng time na yun. Ako kasi mismo ang nakakakapa ng lump, ng bukol sa breast ko. Kaya, nung second chemo, talagang wala na siya, natunaw na siya para sa akin. Kaya, nung after ng chemo ko, after 2 weeks, nagpa-schedule sila for MRI scan. So, yun nga, at nang natapos yun, yung MRI, lumabas yung result, sabi nila na totally gone na daw yung tumor. No more tumor na daw. So, praise God. Grabe. Okay. Kasi hindi daw lahat ng kinikemo, ma'am, natutunaw yung bukol. Yung sa akin, totally gone. Wow, praise God. Bali surgery nila, sabi nila kasi may tinanim daw sila dito na clip at yung magnetic seed na tinatawag para guide yun ng doktor na kasi wala na yung bukol.
So, guide yun ng doktor na doon na area na yun, yun yung may bukol dati. Okay. Tapos kukunan nila ng sample for biopsy again. Okay. Tapos after that, after 3 weeks, I think, sabi nila, i-radiotherapy daw ako. Okay. So, meron pa. So far, Leno, ano yung mga natutunan mo during this journey sa kalaban mo against cancer? Ang natutunan ko, grabe, ang dami. Alam mo yung totoo yung depression. Totoo yung depression, pero totoo din ang Panginoon. Yun ang naano ko. Totoo ang depression, totoo ang Panginoon. Kasi di ba nakikita natin, minsan inaano natin na, arte lang yan, depressed, pero hindi natin alam pinagdadaanan ng tao. Yun ang masasabi ko, ma'am. Totoo ang depression, pero totoo din ang Panginoon. Kahit hindi natin siya nakikita, totoo siya. Yun ang inaano ko, ma'am. Kasi kung totoo lang, ma'am, kung wala akong ibang kinakapitan, number 1 siya, at yung inspirasyon ko yung mga anak ko, kailangan kong lumaban kasi kailangan pa nila ako. Kaya kahit mahirap, pero kinakaya ko. Hindi ako tumitigil sa pagdarasal araw-araw. Sorry. It's okay. Ayan. So, syempre, na-realize mo din no, na life is short during sa laban mo na yan. May mga bagay ka pa ba na gusto mong gawin? Ayan. Syempre, during the time, di ba? Ano pa yung mga hopes or mga passion na pumasok sa isip mo na pag ako naging okay, ito, gagawin ko to. May mga ganun ba sa'yo? Oo, ma'am. Mapasok sa isip ko na pag naging okay na talaga lahat, bumalik na lahat sa norma, tutubo na yung... actually, tumutubo na po yung body hair ko. Medyo may kilay na nga ako ngayon eh. Dati walang-wala. Kalbong-kalbo talaga, pati yung buhok ko, tumutubo na siya. Ang ano ko lang na talaga hindi tumigil sa kailangan hindi tayo titigil sa pagdarasal. Kasi guide natin 'yon. Kahit anong trabaho natin araw-araw, mapa-healthy man tayo o may sakit. Kasi kahit healthy tayo, hindi natin maiiwasan na napapagod tayo. Tapos, yung guide lang ng Panginoon yung kailangan natin minsan. At yung, syempre, kailangan din na maging healthy na tayo sa mga kinakain natin. Kasi ang hirap din. Kumbaga, siguro binigyan ako ng chance na Panginoon. Pero, actually, parang normal lang din naman ako kumain dati. Hindi naman yung lahat na lang ng bawal, lahat na lang ng hindi maganda, kinakain, gano'n. Parang normal lang din na, minsan talaga natitempt tayong kumain ng maalat, na sobrang tamis. Ngayon medyo iwas-iwas na konti kasi na-experience na yung pinakamahirap na sitwasyon na pinagdaanan ko. Grabe, no? So, there must be lessons, may mga realizations, pero yung siguro believe talaga ako sa Len is yung Thank you, ma'am. resilience mo talaga. Thank Kasi you, yung iba, yun na nga, talagang tuluyan na lang madidepress or what. Pero ikaw talaga, your faith really helped you out. Oo. So, ano yung masasabi mo with those others na may pinagdadaanan din the same as you na hindi kasing katulad yung faith sa'yo? Ang masasabi ko lang kasi iba-iba tayo eh. Kumbaga iba-iba tayo ng paniniwala, iba-ibang relihiyon. Pero alam mo, isa lang naman ang Panginoon talaga natin. Ang importante, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Huwag nating yun kasi... Sorry. Kasi nung time na nagka-cancer ako, ma'am, kahit yung mama ko, kilala ko eh. Sabi niya, ba't ako? Yung mga tao nakakilala sa akin, bakit ako? Mabuti naman daw akong tao, mabait daw ako. Alam mo ba yung ma'am na totoo lang, may isang book sa Bible na gustong-gusto kong binabasa palagi. Book of Job. Kung mababasa niyo lang ang Book of Job, grabe yung kasi grabe yung faith niya kay Papa God. So, sinabi ni Satan na
ma-share ko lang, sinabi ni Satan na grabe lang yung faith niya sa'yo kasi grabe naman yung mga biyayang ibinigay mo sa kanya. Try mo kayang kukunin yan, sigurado akong tatalikuran ka niyan, sabi ni Satan kay Papa God. Nakasulat po yan sa Bible, basahin niyo po. Sabi niya, sige, sabi ni Papa God, kunin mo lahat ng mga biyaya na binigay ko, basta wag mo lang kukunin yung buhay niya. Tingnan natin kung tatalikuran niya, sabi ni Papa God. So, lahat ng mga biyayang binigay ni Papa God kay Job ng mga time na yon, ari-arian, siya at ang pinakamayaman sa lugar nila ng time na yon, mga anak niya namatay. Dumating sa point na sinabihan na siya ng asawa niya, saan yung Panginoon mo? Sabi niya, i-curse mo siya. Sabi niya, sabi ni Job, sinagot niya ang asawa niya, bakit? Sabi niya, maniniwala lang ba ako kasi lahat ng biyaya binigay sa akin. So pag ginuha niya sa akin, tatalikuran ko na siya, sabi ni Job. Kumbaga, siya ang may karapatan. Kumbaga, hubad tayong dumating dito sa mundo, siya ang may karapatan na hubaran din tayo sa lahat ng mga binigay niya. Pero dumating din talaga sa point na kasi nagkasakit si Job ng sakit sa balat. Dumating din talaga sa point na medyo bumaba yung faith niya. Pero napag-isip-isip niya talaga na hindi pwedeng mawalan ako ng faith, ng paniniwala sa Panginoon. Doon siguro, sinabi nga ng boyfriend ko, sabi niya, kasi idol mo si Job. Kaya siguro ang daming binibigay sa'yo na sabi niya, ay grabe naman. Sabi ko, hindi naman. Dapat nating i-apply yun na kahit anumang pagsubok na dumating sa buhay, kailangan nating maniwala sa Panginoon na kaya niyang baguhin ang lahat. Kasi nabasa ko din sa Bible, nakalimutan ko lang yung chapter or verse, basta Matthew yun na kung may niwala kang sa Panginoon na kaya sasabihan mo yung bundok na gumalaw, gagalaw yan kung ang faith mo ganun ka-strong. Kailangan mo lang sukuan. Yung laban lang talaga, ma'am. Grabe. Hindi easy yung pinagdaanan ko na wala akong relatives, wala akong pamilya dito sa abroad. Tapos hindi naman ganun kalakihan yung sahod ko. Kailangan kong tipirin. Pero salamat sa United Arab Emirates. Grabe, the best. Sana ko kukuha ng 4 million pesos kung sa Pinas. I-convert ko yung pera sa Pinas. Saan ako kukuha ng milyon kung sa Pinas ako magpapagamot? Wala. Dito, libre. Ang chemo ko, yung 6 cycles na yun, nagkakahalaga yun ng, kung sa Pinas, i-convert mo sa Pinas, sa peso, 4 million plus. May medication ako binabayan, 10%. Yun lang. Tapos yung pamasahe, kasi wala na kami sariling sasakyan, nagbabas lang kami, minsan yun na, private car na nirent namin yun. Kasi after ng chemo, hindi ako pwedeng magbus. Punta doon, ma'am, nagbabas kami, so it will take from here, Abu Dhabi to Al Ain, Tawang Hospital, it will take 2.5 hours. And then, kasi pag private car, 1.5. After ng chemo, kasi bawal akong halubilo sa maraming tao, sa bus, public transport. Marami talagang tao, so kailangan talaga na nagtatravel pa ako. Hilong-hilo ako, ma'am. Alam mo, ma'am, sa totoo lang, hindi ko yun ikakaya. After ng chemo, nasa sasakyan, may mask naman ako. Basa yung mask ko ng laway ko kasi wala akong nararamdaman, manhid yung katawan ko after chemo. Gusto ko lang mahiga. Grabe yung hilo, grabe. Kasi ang tapang talaga ng gamot. Ano naman yung mga gusto mong sabihin sa mga anak? Sa mga anak ko, ay? Sila kasi yung parang lakas. Sila din yung kahinaan ko, ma'am. Actually, yung panganay ko kasi, share ko na lang din. Yung panganay ko kasi, ma'am, parang hindi siya maayos ang pag-aaral niya. Nasa 3rd year high school pa lang siya. 15 years old. Pero, yun na, may bisyo kasi sabi niya, nalungkot daw siya ng masyado nung naghiwalay kami ng papa niya. Actually, kasi single mom po ako, hindi kami kasal ng papa nila, ng mga anak ko. At may boyfriend ako din ngayon dito. Pilipino din siya. Single talaga siya. Yun nga. Ang sabi ko sa mga anak ko na
magsumikap lang kasi pangarap ko, ma'am eh. Wala akong ibang pangarap, ma'am. Sabi ko, kaya ako nagtatrabaho dito kahit nagka-cancer ako, kaya ako nagtatrabaho para sa inyo. Kailangan kong magpadala ng pera sa inyo kasi para may pambaon kayo sa school, may pambili kayo ng pagkain. Kasi pangarap ko, ma'am, na makapagtapos sila sa kanilang pag-aaral. Kasi ako, hindi ako nakapagtapos. So, gusto kong bumawi sa kanila. Kahit sobrang hirap, ma'am, kakayanin ko. Sabi ko sa panganay ko na, kasi alam mo, gigil ako, ma'am eh. Alam mo yung ma'am, pero hindi ako pwedeng, hindi ko pwedeng ipakita sa kanya na pagalitan siya ng sobra. Alam mo, umiiyak pa ako ng mamakawa sa kanya na. Sabi ko, sana ma-realize mo na ang pagod ni mama dito. Hindi basta-basta na. Kung kita mo naman ako, wala na akong buhok. Ganda-ganda ng buhok ni mama dati, ganda-ganda ng mukha ni mama dati, pero tingnan mo ako ngayon na, sabi ko, namumutla, wala ng buhok, nangingitim na yung mga balat. Sabi ko, di ka ba naawa sa akin? Sabi ko, naawa naman daw siya, pero kasi saddest moment niya daw yun. Kahit yung teacher niya kasi pinanong siya, nung saddest moment in life mo, sabi niya, yung naghiwalay daw yung papa at mama niya. So, it breaks my heart talaga, ma'am, nung narinig yung sinabi na yan, sinabi niya na yan. Yun ang pinagdadasal ko din araw-araw kasi kasali yun sa mga prayers ko araw-araw. Alam mo yung lahat naman ng advices, lahat naman ng pangangaral, ibinigay namin sa kanya, pero mahirap niya siguro tigilan kung ano man yung mga hindi magandang ginagawa niya kasi bata pa siya. Alam mo man yung sobrang stress ako. Pero every time na nagpe-pray ako, na sige lang, Papa God, wala imposible. Alam ko, tutulungan mo ako magbago yung anak ko. Grabe daw yung prayers ng mga nanay. Oo. Yun, ma'am. Araw-araw yun, ma'am. Tapos pasalamat din ako sa mama ko, ma'am, na hindi niya pinabayaan yung mga anak ko. Kinakausap niya din ng maayos. Tapos, pag konti yung pinapadala ko, naintindihan yun ng mama ko kasi alam niya may sakit ako. Grabe, napakaswerte ko din na naging mama ko, yung mama ko, ma'am. Napaka-understanding niya din, kagaya ko. Saan ka pa ba magmamana? Thank you so much sa pag-share mo ng journey mo, ng struggles, pati paano mo sila na-overcome. Siguro last words na lang, kung may mga gusto kang pasalamatan or may gusto ka pang i-share, this is the time. Nagpapasalamat ako unang-una kay Papa God kasi hindi niya ako pinabayaan sa lahat ng mga pagsubok na dumaan sa buhay ko, sa pamilya ko, sa mama ko, sa boyfriend ko, sa mga kaibigan ko na tumutulong sa akin. May mga kaibigan na tumulong na financially, pati kay Ma'am Nick, kay Ma'am Mariel. Tinutulungan ako sa na yung Yusana na binibigay nila, katulong sa akin na yung feeling ko, kompleto yung araw ko pag nakainom ako nun, ma'am. Oo, sabi ko, parang iba, parang sabi kong gano'n. Tapos ang sarap-sarap ng tulog ko. Tapos after kasi pag masarap yung tulog natin, kasi minsan merong yung nakapikit tayo, pero feeling natin yung buhay pa rin yung diwa natin. Hindi tayo deep sleep. Pero pag umiinom ako yung Yusana, talagang alam mo yung ang sarap ng tulog, tapos feeling mo wala kang stress pagising mo, di ba? Parang gano'n. Yeah, thank you sa mga kaibigan ko na sumusuporta sa akin, yung mga advice sa akin, salamat. At least, gumagaan yung loob ko na yung mga kaibigan ko na napaghihingahan ko ng kung ano man yung bigat na nararamdaman ko, nakikinig sila. Sabi nila, wag kang sumuko ate, kaya mo yan, ganyan. Salamat sa inyong lahat. Thank you so much, Odette Len, sa oras. You're welcome po, ma'am. Salamat din po. Thank you very much, Ellen, for that very inspiring and very heartfelt sharing, no? And siguro all tak sa akin is that God is our ultimate source of life, and siya lang din talaga yung individual na talagang makakatulong sa atin, and He will send all instruments and angels para tulungan tayo kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. Kung siya yung nagbigay ng struggle, kaya niya din tayong i-uplift from it. So thank you so much, Ellen, for inspiring everyone na nakikinig, and may God bless you and tuluyan ka ng gumaling talaga. We're here for you. Thank you. God bless everyone, and keep on subscribing to Nick Chronicles, where we untold stories of passion, hope, purpose, and love.